sunshine, oh, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills have no weight, and tears no bitterness. Where is death's sting? Where, grave, thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's faint shadows flee. In life and death, O Lord, abide with me. Isa pong maganda at mapagpalang hapon, mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa lahat po ng mga kaugnay ngayon na ating makakasama sa ating gawain at pag-aaral sa hapon ito. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat, at angat ko po ang kapayapaan at kalakasan sa bawat isa. At din pong patuloy na pag-aaralan ng ang salita ng Diyos, ang katotohanan, na atin pong patuloy na pinag-aaralan sa aklat ng Kawikaan. Alam niyo po itong Kawikaan, ang pamilya po na sumulat nito ay si Haring Solomon. Bagamat meron din po yung mga sulat na sinulat ng ibang mga manunulat po sa Biblia. Ang isa pong kahalagahan nito para sa atin, mga kapatid, ay yung ang bawat salita po dito ay angkop na angkop sa ating mga pamumuhay, ating personal na pamumuhay bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya, at sa atin pong pamumuhay bilang kanyang mga nilalang. At ito pong mga sulat na ito, karamihan po dito ay mga payo, paalala, na kung atin pong susundin ay magbubunga ng magandang kapakinabangan para sa ating pamumuhay. Bago po tayo magsimula, ay hinihiling ko po ang bawat isa na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos sa aming Panginoong makapangyarihan sa lahat, amin pong pinagpapasalamat na muli ang hapong ito, ang oras na ito na iyong nagkaloob sa amin upang tuloy kaming makapag-aral, mabulay-bulay ang iyong salita. Hinihiling namin ang iyong pangunguna, dakilang Diyos, sa bawat isa. Pagkalooban mo po ng karunungan at kakayahan ng iyong abang lingkod upang aking may saysay ng matiwasay ang iyong salita na magandang balita para sa amin. At hinihiling ko rin po ang iyong patnubay at paggabay
sa bawat isa na magsisipakinig at aming makakasama sa paglilingkod, pagluwalhati sa iyo sa oras na ito, Panginoon, bilang karampatang aming pagsamba sa iyo sa oras na ito. Hihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasalang nagawa at hinihiling din namin ang patuloy na kalakasan, magbigay ka po sana ng kagalingan sa bawat may mga dinaranas na karamdaman. At ibigay mo po sana sa kanila ang kalakasan upang kanilang matamasa at maramdaman ang iyong presensya sa bawat araw ng kanilang pamumuhay. Muli, Panginoon, ito po ang aming dalangin at pagsamo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Atin pong pag-aaralan ang aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3. Ano po? At ayon po dito sa pamagat na nakasulat dito, ay payo upang matakot, magtiwala at sumunod sa Panginoon, ang gantimpala ng karunungan. So, napakaganda, ano po? Kung karunungan ang pag-uusapan, ay ito po ang tema na ating mapag-aaralan sa hapong ito. Sigihan po natin sa aklat sa Kabanatang 1. Ang atin pong pag-aaralan ay Kabanatang 3, talatang 1 hanggang talatang 35. Unahin po natin sa verse 1, Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. So dito po, napakaganda na kung ating iintinding mabuti ang Panginoong Diyos sa atin, naglalambing, Sabi niya, anak ko, sabi niya, huwag mong kalimutan ang aking kautusan. Sabi niya, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Yung pong salitang ingatan, pagtutunan po natin ng pansin at basahin natin dito sa aklat ng Deuteronomy, Kabanatang 8 at talatang 1. Ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay iyong isasagawa upang kayo'y mga buhay at dumami at inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. So, ito po ay salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Moises patungkol sa mga Israelita na noon ay naglalakbay patungo sa lupang pangako. At matatandaan po natin dito, ang Panginoong Diyos ay may pangako na kung kanilang susundin ang kanyang mga habilin, ay makakarating sila ng matiwasay sa kanilang patutunguhan. So, dito sabi niya, isagawa yung kanyang mga salita. Yan, isasagawa. Ibig sabihin, pagka iingatan mo siya, hindi lang siya iingatan. Paano ba ang pag-iingat? Kasama po dito yung pagsasagawa. Yan. Dito naman po sa aklat ng
sa Deuteronomio, Kabanatang 30, talatang 16, ganito naman po ang sinasabi at inihahayag sa atin. Na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong ipinapapasok upang ariin. So, ito po, bagamat ang habilin na ito ay patungkol sa mga Israelita, ay mapapansin natin dito, no, na yun palang pag-iingat sa kanyang mga utos ay ating isasagawa, at kung ating isasagawa, pagpapakita ito na iniibig natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya anumang kautusan o ipinapagawa sa atin sa banal na kasulatan, nakasulat na kung ating susundin ito ay pagpapakita na ang Panginoong Diyos ay ating iniibig at minamahal. Siyempre, sino po ba ang anak na hindi magmamahal sa kanyang ama? At sino pong ama ang hindi magmamahal sa kanyang anak? Kung ang mga anak na biological ay marunong magmahal sa kanilang mga ama, at ang biological na ama ay marunong magmahal sa kanilang mga anak, gayon din po tayo bilang mga Kristiyano. Dapat nakahihigit na nagmamahal tayo sa ating ama, at ang katunayan po ay ating masunod at maisagawa ang kanyang mga utos. Balik tayo sa kabanatang sa talatang 2. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. So, ito na po yung reward pagka ang Panginoon ay ating tinatalima, isinasagawa ang kanyang mga utos bilang pag-iingat sa kanyang mga habilin sa atin. Meron tayong reward na tatanggapin. At ito nga po, ito ay pangako niya sa atin na ang mga araw at mga taon ng buhay ay madadagdag sa atin, at hindi lang mahabang buhay, makakaranas tayo ng kapayapaan. Kasi minsan may mga taong mahabang ang buhay pero hindi sila nasisiyahan sa kanilang pamumuhay dahil po sa nasa kanilang palagi yung kabalisahan. Nasa kanila yung mga kabagabagan. Kaya sasabihin nilang sa mga araw na kanilang ipinamuhay, sila ay walang kasiyahan. Kasi nga, hindi nila tinutupad at sinusunod yung utos ng ating Panginoon. So sa atin bilang mga Kristiyano, dapat kakitaan tayo ng pagtupad sa utos ng Panginoon, at hindi lang pagtupad. Lahat ng kanyang mga utos ay ating tutuparin. Pagpapakita na makikita ng Panginoon na tayo ay may pananalig sa Kanya, may pananampalataya, katunayan at tanda na tayo ay umiibig sa ating Ama na nasa langit. Tuloy po tayo sa
talatang 3. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikintal mo sa iyong puso. Itali mo, sabi niya, sa palibot ng iyong leeg. Ano ba yung inilalagay natin sa ating mga leeg? Yung karaniwang nakikita natin sa mga tao na ikinasisiya ng bawat nakakakita. Hindi po ba ito yung mga kwintas? Ano po? Ibig sabihin, sa ibang pagsasalita, sa ibang talata, sa ibang salin, sabi, ikwintas mo sa iyong leeg. Ibig sabihin, para hindi mawala. Ano? Para hindi mawala yung salita ng Diyos, yung karunungan mula sa Diyos, ano? Na dapat nakakwintas sa ating leeg. At noong nag-aaral ako ng high school, para hindi ko mawala yung susi na pinagkatiwala sa akin, ginagawa kong kwintas. Tinatali ko, sinasabit ko sa leeg para hindi ko makalimutan kung saan ko ilalagay. Kaya. At isa pong halimbawa sa mga kasundaluhan, ano po, meron yung mga samahan ng mga sundalo na ang tatak ng kanilang mga samahan ay nakasulat sa kanilang mga kwintas. Kaya pag nakikipaglaban sila, nakakwintas yun. At pag merong mga nalagas o binawian ng buhay sa mga labanan, makikilala sila sa pamamagitan ng kwintas na yun. So ang ibig pong ipaliwanag dito ng talata natin, ano po, gawin natin itong laging palatandaan o tanda na yung kwintas na yan ay tanda na ang Panginoong Diyos ay merong nasa atin yung kanyang mga utos na dapat nating talimain. Yan, tanda. Sabi po ay sa ibang talata, basahin natin dito sa aklat ng Jeremiah o sa Jeremias, kabanatang 16, talatang 1. Jeremias chapter 16 verse 1. Ang salita rin naman ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Jeremias Jeremiah 16:1. Tama ba? Jeremias. Ang sabi po dito ay iniukit, ibig sabihin, isinulat sa ating puso yung salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi na natin yung salita ng Panginoon ay inilalagay na niya sa ating mga puso. Kaya bilang pagtalima at pagkilala doon sa salita ng Diyos, kailangan po ay isa sa puso natin yung pagtalima, pagpapakita na iniibig natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya dito po sa aklat ay sa talata, kabanatang ating binabasa, ang sabi po dito sa 2 Korinto, sa kabanatang 3, talatang 3, o 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Yamang nahahayag na kayo'y
sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Yan. Ibig kong sabihin, ang ating ni Apostol Pablo na sumulat ng aklat ng Korinto, yun daw pong utos ng Diyos o yung kanyang mga kautusan, bagamat ito ay nakasulat sa Biblia, ay hindi lang po natin dapat na tatandaan o i-memorize, kundi buong puso nating tutuparin. Nakaukit sa ating puso. Ibig sabihin ang katulad ng pananalangin, hindi ka na kailangan na kung natatandaan mo po ang salita ng Panginoon, hindi na kailangan na susulat ka ng panalangin at i-memorize mo pa bago mo sambitin sa iyong pananalangin. Yan po ay nakaukit na yung salita ng Diyos sa ating puso at kung natatandaan natin o laging binabasa ang salita ng Diyos ay hindi na natin kailangan yung mga pag-memorize ng mga panalangin o halimbawa yung pag-ibig. Hindi na yan isinusulat para i-memorize yung pag-ibig. Nakaukit na yan sa ating puso. Ibig sabihin, mararamdaman na lang natin na tayo'y umiibig sa pamamagitan ng patnubay ng ating Panginoong Diyos o ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Tatandaan po natin na ang pagsunod sa utos ng Diyos ay meron pong karampatang gantimpala. May karampatang reward na katulad ng ating nabasa dito sa aklat dito po sa verse 2 o sa talatang 2. Pero meron pa pong sinasabi dito sa talatang 4, sabi po niya, sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Yan. Ano po ibig sabihin nito? Na ikaw ay makakasumpong ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Kung isa sa buhay natin ang salita ng Diyos, ito po yung napakahalagang patotoo na makikita ng tao sa atin na kanilang tutularan. Sapagkat sabi nga sa ibang talata, tayo raw po ay asin at ilaw. Yan. Kung ihahalo tayo sa marami, makikita nila yung ating pamumuhay. Makita nila yung mabuting pamumuhay, makadiyos na pamumuhay, maaari nila itong tularan at sundan. Lalong-lalo na sa ating mga anak. Makikita ng tao yan. Kaysa doon, sa patotoo na nagpapatotoo ka, na nagsasalita ka sa harap na ganito ang ginawa ng Diyos sa akin, nagpapasalamat ako, binigyan niya ako ng magandang buhay. Salita pa lang yun. Ang katunayan ay makikita sa ating buhay. Kaya kung sinasabi natin, tinatalima ko naman ang salita ng Diyos. Iniibig ko siya. Salita lang po yun. Ano ang pruweba? Kailangan na sa ating pagtalima at pag-ibig sa ating Panginoon ay makikita sa ating buhay. Kaya yun po ang isang reward na matatanggap pa natin kung tayo ay patuloy
na maglilingkod at susunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Pwede, pag sinunod natin ang utos ng ating Panginoon, ay pagpapakita na tayo ay may takot sa Kanya. At kung tayo may takot sa Kanya, nasa atin yung karunungan. Ano yung karunungan? Yung ating maalaman ang mas malalim na halaga sa atin ng utos ng Panginoon. Hindi naman niya tayo utosan na pagkatapos ang reward ay hindi tayo masisiyahan. Di po ba? Hindi naman niya ipapagawa sa atin ang mga bagay na ating ikasasama. Ibig sabihin, pag nagbigay ang utos ng Panginoon at ating tinalima, meron tayo karampatang kabayaran o meron tayong karampatang, di ba, ano ba ibig sabihin sa Tagalog ng reward? Ano po? Gantimpala. Yan. At ganito po ang sinasabi dito sa Aklat ng Mga Awit sa kabanatang 111, talatang 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, may mabuting pagkaunawa, ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos, ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Yan. Napaka-laking bagay po na tayo ay merong pagkaunawa sa salita ng Diyos. Yung maunawaan natin yung kanyang salita, malaking blessing na yun para sa atin. Kasi sa kanyang salita, nandyan yung mga pangako na kung ating isasagawa, ay magtatamo tayo ng kabutihan, hindi lang kabutihan, kundi yung kanyang pangako na walang hanggang buhay. At alam naman po natin, na pag sinabing walang hanggang buhay, maginhawang buhay yun. Ano po? Wala na yung mga kabalisahan at kaabalahan. Wala na yung mga pagkabagabag sa buhay na kanyang ipinangako. Napupuntahan ng mga kaluluwang magsisitalima sa kanyang mga salita. Ano pa po ang ating matatamo kung tayo ay magpapatuloy na susunod sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga utos, bukod sa pagkakalooban tayo ng karunungan at malawak na kaunawaan sa kanyang salita. Ang sabi po dito sa Aklat ng Lucas, sa kabanatang 5, talatang 52. Aklat ng Lucas, talatang 5. Excuse me pa.
Patuloy po tayo dito sa aklat ng Kawikaan. Ano po? Sa aklat ng sorry po, dito po pala sa aklat ng, hanapin po natin yung verse sa kabanatang 4. Sige, tuloy na lang po natin sa kabanatang 3. Sa talatang 5 hanggang talatang 8. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at kumiwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong puso, sa iyong pusod at utak, sa iyong mga buto, parang sa iyong mga buto hanggang verse 8. Pumunta tayo. So, sabi niya, tumiwala. Paano ba yung pagtitiwala? Paano ba yung natin maipapakita na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon? Dito po sa aklat ng mga awit, sa kabanatang 37 at talatang 5. Dito po ang sabi niya, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Sa ibang salin po, Kanyang papangyarihin o bibigyan ng tagumpay yung ating mga gawa, yung ating mga paglakad. Tumiwala ka sa Panginoon, sabi niya. So, paano ba yung pagtitiwala na sinasabi dito? Isang bagay, merong yung kwento na naikwento ka noong nakaraan, na merong isang batang umakyat sa puno. Pagkatapos, nung siya ay makakyat sa puno, hindi na siya makababa. So, umiiyak na siya ngayon, tumatawag ng saklolo. Naglabasan ng mga tao, nakita nila na siya ay nasa taas ng puno. Sabi ng mga tao, sige, tumalon ka at sasaluhin ka namin. Pero hindi magawa ng bata. Hindi siya nagtiwala. Pero nung ang kanyang ama ang lumabas at sinabi, sige anak, tumalon ka at sasaluhin kita. Walang agam-agam na tumalon yung bata. Ganun po yung pagtitiwala na hinahanap sa atin ng Panginoon. Kung iniibig natin at minamahal ang ating Ama, magtitiwala tayo sa Kanya. Sa lahat ng Kanyang sasabihin, hindi tayo mag-aalinlangan. Ano po? At pag sinabi niyang gawin natin to, gagawin natin. Kasi hindi niya ibibigay sa atin yung isang bagay na tatalimahin natin kung hindi para sa ating ikabubuti. So alam natin, tatay ko yan, hindi niya ako pababayaang magpahamak. Ganyan. Maring ganyan yung isip ng bata. At dapat na ganun din ang kaisipan natin sa ating Panginoon.
ano po, tatalimahin natin kung ano man yung kanyang mga sinasabi. At kung ang karunungan o ang salita ng Diyos ay nasa atin, hindi tayo mag-aalinlangan sa kanyang mga utos. Hindi tayo ano ba yung magdududa ano po sa kanyang mga ipinagagawa pagdating ng mga kahirapan o mga struggle sa buhay, mga problema. Dahil may tiwala tayo sa ating Ama, siya ang unang-una nating sasabihan at siya ang unang-una nating lalapitan. Ito po isang halimbawa lang ng pagtitiwala. Yung sabi niya, tumiwala. Tumiwala ka sa Panginoon. Tuloy po natin sa sa talatang 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sabi naman niya, ituturo niya yung mga landas. Sabi niya dito sa aklat ng Jeremias sa kabanatang 10, talatang 23. O Panginoon, sabi niya, talastas ko, ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang matuwid ng kanyang mga hakbang, sabi niya. Ano ba ibig sabihin nito? Yung hindi para sa aking sarili, yung aking paglakad. Ang lahat ng paglakad natin dapat nakatuon o nakaangkop sa lahat ng mga sinasabi ng Panginoong Diyos ayon sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, sa kanya nakatuon yung lahat ng ating mga paglakad. Kaya kung nakatuon yung ating mga paglakad sa Panginoon, lahat ng paglakad natin i-confirm natin sa kanya, ipapaalam natin sa kanya, sapagkat nagtitiwala tayo na pagka sa ibang pagsasalita na pagka inihabilin natin sa Panginoon yung bawat paglakad natin, alam natin, nagtitiwala tayo na tayo ay kanyang iingatan at bibigyan niya tayo ng tagumpay. Yun po yung karunungan. Isang bagay na ating dapat maalaman, yung karunungan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya minsan napag-usapan nga, kung ang isang tao daw ay marunong, halimbawa sa isang mag-asawa o sa loob ng isang pamilya, meron dong isang taong marunong. Paano niya maaakay yung kanyang mga kasama sa loob ng tahanan para lumapit sa Diyos? Sabi nila, merong nagsalita, sabi niya, kung nasa kanya yung karunungan, kung totoo siya ay marunong, pagka sinabi kasing marunong, karaniwang sinasabi natin, matalino. No? Yung matalino, iba kasi yung matalino ka sa libro, sa paggawa, sa eskwelahan, matalino ka, sabi ko. Yun yung nakapaloob sa salitang karunungan. Kung matalino ka raw, paano mo maaakay yung iyong sambahayan sa paglilingkod sa Panginoon? Paano mo sila mailalapit? Ayan. Meron pong sumagot. Kung matalino siya, alam niya yung pamamaraan kung paano niya ilalapit sa Panginoon yung kanyang buong sambahayan. Ganyan po yan. Kung tayo ay nasa atin yung karunungan, alam natin kung sino yung ating lalapitan sa lahat ng ating mga paglakad. At anumang mga sitwasyon meron tayo ngayon, meron tayong mga suliranin, meron tayong mga mabibigat na problema,
sa lahat ng area ng ating buhay, kailangan alam natin kung sino yung unang-una na dapat nating lapitan. Siyempre, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Bilang mga Kristiyano, iyon ang prinsipyo natin. Ang Panginoong Diyos agad ang ating lalapitan. Ano po? Hindi yung ibang tao, hindi yung ating mga kaibigan o yung sino mang tao makakatulong sa atin. Kung ang problema natin halimbawa ay pinansyal, karaniwan ang tatakbuhan nila, yun po pwedeng mautangan. Di po ba? Ganyan. Pero mapa-pinansyal, mapa-emosyonal yung ating problema, mapa-physical, dapat kung nasa atin talagang karunungan, ang Panginoong Diyos ang lalapitan natin. Kasi alam natin yung kanyang mga salita na nakaukit o nakasulat sa ating mga puso. Ito po sa talatang 7, huwag kang magpapakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Yeah. Marami kasing tao na pag nagdesisyon, alam ko na yan, ganito yan, ginawa ko na yan noon, alam ko yan, ganyan. Nagtitiwala sa kanyang sariling dunong, sa kanyang kalakasan. Kaya ko yan, gano'n. Kaya ko yan. Di ba natin natatandaan yung ginawa ni David nung labanan niya si Goliath? Si David ay larawan ng isang Kristiyano o isang mananampalataya. Si David naman ay si Goliath naman ay larawan ng mga suliranin o trials sa buhay. Malaking suliranin. Sinlaki ni Goliath na suliranin. Paano mo ito tatalunin? Sasabihin mo ba, kaya ko yan? Sinabi ba ni David na kaya niya? Sabi niya, kung doon sa pagpapastol ko ng mga tupan ng aking ama, pagka ito ay sinisila ng mababangis na hayop, sabi niya, yung mga mababangis na hayop na yon, inilulugmok ko yun sa pamamagitan ng tulong ng aking Panginoon, sabi niya. At yun din ang gagamitin ko para talunin ang isang higanteng mandirigma ng mga Pilisteo na nagngangalang Goliath. Ang tulong ng Diyos, sabi niya. Kaya nga po, ang prinsipyo dapat ng isang mananampalataya pagdating sa mga trial sa buhay, pagharap sa mga hamon, unang-una, nahihingan ng tulong ay ang Panginoong Diyos. Dahil wala po tayong magagawa kung sa sariling kalakasan tayo magtitiwala. Yan po ang sinasabi dito sa talatang 7 ng Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3. Ano po? Huwag po tayong maging, tawag nito? Overconfident, no? Yung sobra ang pagtitiwala sa ating mga sarili. Dito po sa Aklat ng Roma, sa Kabanatang 12, talatang 6. Romans chapter 12, verse 16. Magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Yan. Sinasabi ng Aklat ng Roma, ano po? Huwag tayong magpakapantas
sa ating mga sariling mga pag-iisip, kung ano man yung ating mga iniisip. Sapagkat yun pong kapakumbabaan, ay pagpapakita ng karunungan. At yung pagsangguni sa Panginoon sa lahat ng ating mga lakad ay pagpapakita naman ng kapakumbabaan sa kanyang harapan. Tuloy po tayo sa verse 8. Magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto, sabi niya. Ang magtiwala sa Diyos ay para po sa ating ikabubuti. Magiging, sabi niya, magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto, magiging kalakasan natin, ibig niyang sabihin. Na kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, nasa sa atin yung kalakasan, ibibigay niya sa atin. Dito naman po sa talatang 9 at 10, sabi niya, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Ano po ang ibig ipaunawa sa atin ito? Unang-una kikilalanin natin na ang kalakasan natin ay mula sa Panginoon. Yung masaganang pagpapala, biyaya nating tinatanggap, ang lahat niyan ay mula sa Kanya. Ngayon, paano mo ipapakilala? Sasabihin mo, praise God, may malaking blessing na dumating sa akin. Kumita yung aking negosyo, o naging maganda yung bunga ng aking mga pananim. Hanggang doon lang ba? Nasasabihin mong praise God. Meron pong kasamang aksyon nito pagka sinabi nating salamat sa Diyos. At yan ay may papakita dito sa tinutukoy ng ating talatang binasa, talatang 9 at 10. Ito po ay tungkol sa paghahandog o pagbibigay. Ano po ba ang sinasabi dito sa aklat ng Exodo, kabanatang 22 at talatang 29. Huwag kang magmakupad ng paghahandog ng iyong mga ani at ng tulo ng iyong mga pigaan. Ang panganay ay sa iyong mga anak na lalaki ay ibibigay mo sa akin. So dito po malawak ang kung pag-uusapan natin ito, malawak ang saklaw nito tungkol sa pagbibigay. Na hindi po tayo dapat nagdadamot sa Panginoon pagdating sa pagbibigay, sa gawain, sa ating paglilingkod sa iglesia. Hindi natin dapat na ano bang tawag doon, yung minimenos yung kakayahan ng Panginoong Diyos na magbigay sa atin ng saganang pagpapala. So ano man yung mga kalagayan natin ngayon sa buhay, may malaki man tayong mga tinatangkilik o mayroong maliit. At least lahat yan galing sa Panginoon. Higit sa lahat, yung tayo ay nabubuhay ng may kalakasan, kaya pa nating maghanap buhay, kaya pa nating kumita. Magbigay tayo para sa gawain sa Panginoon. Kaya marami mga mahihirap na iglesia dahil kuripot yung mga miyembro. At dahil sa sila ay kuripot, ibig sabihin wala sa kanila yung karunungan. Hindi nakaukit sa kanilang mga puso yung salita ng ating Diyos. Siyempre, pangangailangan ng iglesia, sa atin po yan manggagaling, hindi
Hindi babagsak ng Panginoon sa harapan natin yan. Sa gawain. Kailangan ng mga materyales, halimbawa sa komunyon. Saan ba kukunin yun? Saan ba kukunin yung bayad ng ilaw, bayad ng tubig? Saan ba yun kukunin? Kundi sa atin din bilang mga manggagawa na patuloy na pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Magbigay ka. At sabi niya, hindi lang sinabi magbigay ka. Hindi lang niya sinabi, kundi yung sabi niya, yung panganay ng iyong mga ani. Ano? Noon nga yung pagka pinagkalooban ng anak, ang isang mag-asawa, kinukuha ng Diyos sa kanyang gawain yung panganay. Yun ang pinakamatanda. Ibig sabihin, yun ang yun yung batas noon na ginawa ay binigay ng ating Panginoong Diyos sa mga sinaunang tao sa atin. Kukunin yung panganay sa paglilingkod. Kaya naman marami noon na mga magulang na pagka sila ay nagkaanak, bilang pagpupuri sa Panginoon at pasasalamat ay inihahandog nila yung kanilang mga anak. Katulad ni, halimbawa ni Samson, yan. Ni Samuel, yan. Inihandog nila sa Panginoon para maglingkod. Yan. Pero sa pagdating doon sa mga tinatangkilik, katulad ng mga hayop, na noon ay nagbibigay, yun ang ng mga handog. Ang bawat Israelita noon, pipiliin nila yung pinakamaganda. Yung pinakamagandang sa lahat ng kanilang mga hayop. At sabi naman niya doon sa mga bunga ng ating pananim, siyempre pipiliin mo yung pinakamaganda sa iyong mga pananim. At dito mababanggit natin yung sa pagbibigay. Sabi po dito sa aklat ng Malakias sa Kabanata 3, talatang 10. Malakias chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sabi niya. Kaya kung ang salitang ito ay hindi nakaukit sa ating puso, wala tayong karunungan. Hindi tayo nananalig sa salita ng ating Panginoon. Meron siyang pangako. Sabi niya kung hindi ko bubuksan, sabi niya, ang durungawan sa langit at ihuhulog ko sa iyo masaganang pagpapala kung ito ay iyong tatalimahin. Pero kung sasabihin naman natin na lumang tipan na yan sa bagong tipan na yan sabi ay basta magbigay ka lang kahit maliit lang. Importante, masaya ka. Okay naman yun, hindi po ba? Sabi naman niyang Panginoong Diyos, pinaluluguran niya yung nagbibigay ng masaya. At yun po ang sinasabi naman dito sa aklat ng 2 Korinto sa kabanatang 9, talatang 7.
2 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi po niya, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pero sabi naman niya, datapot sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani naman ng bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. So kung ang pagbibigay may tulad sa pagtatanim, kung konti lang yung itinanim mo, konti lang yung aanin mong bunga. At kung nagtanim ka ng marami, ay marami din yung iyong aanihin na bunga. Ganyan lang po. Ano po? Kaya nga po, napakaganda na tayo ay nasa atin yung karunungan na maganap yung salita ng ating Panginoon. Actually, doon po sa aklat ng Malakias noon ay mahigpit yan. Kapagkat kailangan ito pa rin yan. Lalo na, yan ay ang Panginoong Diyos ang nagtakda. Pero dito po sa bagong tipan, ang pagbibigay ay pinagkaloob na ng Panginoong Diyos sa tao na siya na ang magtatangda kung magkano yung maluwag sa kanyang puso sa pagbibigay. Sa lahat po ng bagay ay gagamitin natin ang pamantayan ng salita ng Diyos. Yung pagbibigay sa iglesia ay pagpapakita ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Sa 11 and 12, anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang pinalulugdan. Yan. Kaya minsan tumatanggap tayo ng parusa, yun po ay pagpapakita ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kasi pinarorosahan niya na tayo, gusto niya tayong makaiwas doon sa kapahamakan na walang hanggan. Kaya habang nabubuhay tayo, kung tayo ay nagkakamali at nakagawa ng kasalanan, parorosahan niya tayo. Pero yung kanya pong parusa ay meron pong kasamang pag-ibig at pagmamahal. Kaya kung babasahin natin dun sa aklat ng mga awit, sabi niya, ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Kasi yung tungkod ng pastol, yun yung kanyang ginagamit para masawata yung kanyang mga kawan kung sila ay tutungo doon sa daan na kanilang ikapapahamak. Kaya ganyan din po ang Panginoon sa atin. Pinapalo niya tayo, pinarorosahan, dahil tayo ay kanyang iniibig. Tuloy po tayo sa Kabanatang 13. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon ay sa dalisay na ginto. Mahalaga nga kaysa mga rubi, sabi niya sa talatang 15, at wala sa mga bagay na mananasa mo sa mamahalin tulad sa kanya. Kaya ang karunungan po o ang salita ng Diyos ay may tuturing na ito ay isang hiyas o mahalagang kayamanan para sa atin. So, minsan po may kapag tayo nagtanong, pagdating sa kayamanan, ano ang may tuturing mong kayamanan sa iyong buhay? At may sumagot po
ang aking kayamanan ay ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ayon sa aklat ng Juan, siya po ay ang salita ng ating Diyos. Kaya kung nasa atin ang salita ng Diyos, nasa atin yung karunungan at yun ay maituturing na kayamanan para sa atin. Biruin nyo, yung kayamanan, paghihirapan pa, yung literal na kayamanan, literal pa, paghihirapan mo pang halatin para ka magkamit ng kayamanan. Pero dito po, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, kung nasa atin ang Panginoong Hesukristo, siya na yung kasapatan sa lahat ng ating pangangailangan. Wala na tayong hahanapin pa. So, patuloy po tayo dito sa kabanatang 16. Excuse me lang po, sisindahan ko isang ilaw. Sindahan mo isang ilaw. Tuloy po natin. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya. Sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Ang kanyang mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na namamalagi sa kanya. So dito po, yung punong kahoy, sabi niya na nanghahawak sa kanya ay mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. Kaya kung tayo ay namamalagi sa salita ng Diyos, tayo po ay tinatawag na mapalad. Sapagkat ang landasin natin, ang dulo ng landasin natin ay sa mabuting bagay. Mabuti ang ating patutunguhan. Tuloy po natin sa talatang 11. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan, itinatag niyang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Dito po ay pinapakita dito na kung gaano karunong ang Panginoong Diyos. Sabi nga nila, pagka yung mga nakakakita ng mga nilikha ng Diyos, kabundukan, yung karagatan, kalawakan, napakagandang tingnan. At nasubukan ko po sumakay ng eroplano, pagka nandun ako sa taas, titingnan ko sa baba. Napakaganda. Nasubukan ko rin pong sumakay ng barko sa gitna ng karagatan, tinitingnan ko yung kalawakan, yung kapaligiran, napakagandang pagmasdan. At sasabihin ko,
niisip ko na talagang napakahusay na arkitekto ng Panginoon. Siya yung pinakamatalinong arkitekto na gumawa ng daigdig natin kinalalagyan. Kaya bakit tayo magtitiwala sa karunungan ng iba? Sa karunungan ng Diyos tayo dapat magtiwala. Sa talatang 20, sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman. Sa 19 pala. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang kalaliman at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog, sabi niya. Sa talatang 21, anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Sa gayoy magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong liig. Kung magkagayoy, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod pagka ikaw ay at ang lakad ng iyong paa ay hindi matitisod, sabi niya. Kaya kung nagkukulang tayo ng pagtitiwala sa Panginoon, minsan na may mga taong nagsasabi, meron ba talagang Diyos? Bakit ko dinaranas ang mga bagay na ganito? E di tumingin ka na lang sa mga bagay na nilikha ng Diyos. At yan po ang magbibigay ng kalakasan sa ating mga pananalig at pananampalataya. Tuloy po natin sa talatang 24. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing, sabi niya. Kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, wala sa atin yung kabagabagan at kabalisahan. Ang kapayapaan ng ating mga damdamin ay nasa atin. Sabi niya, may himbing tayo sa pagtulog. Hindi tayo pag-aarian ng takot. Ano po? Tuloy natin sa talatang 25. Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot ni sa pagkabuwal man ng masama pagka dumarating, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. Nauulit-ulit po na kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, ay nandyan siyang palagi na mag-iingat at magbibigay proteksyon sa ating pamumuhay. Tuloy po natin sa talatang 27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinaukulan pagka sa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik ka uli. At bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Sabi niya. Dito po tayo minsan nagkakaroon ng mga pagkakamali. Yung may lalapit, magsasabi ng kanyang pangangailangan, sasabihin mo, bumalik ka na lang bukas. Samantalang meron ka namang kayang ibigay. Ano po? Para tayong nagsisinungaling dito. O kaya ay alam mong kailangan niya, bakit hindi mo pa ibigay kung meron ka namang ibibigay? Yan. Isang bagay na titingnan natin pag lumalapit ang ating kapwa ay yung kanyang ikabubuhay. Siyempre kaya nga siya lumapit. Kailangan niya. Baka kailangan ng anak niya. O wala silang makain. Lalapit sila. Kung meron ka namang maibigay, hindi ka naman nagbigay, wala sa iyo ang karunungan
ang salita ng Panginoon ay malayo sa iyong puso. Yan po ang ibig niyang ipaunawa dito. At marami pa pong mga saklaw ang salitang ito. Tuloy po natin sa talatang 29, huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapwa na palibasay tumatahang tiwasay sa siping mo. Huwag kang makipag-usapin sa kanino man nang walang kadahilanan kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Huwag kang mananaghili, sabi niya. So, dito po sa kabanatang 29 at 30 ay pagpapakita na dapat maging tapat din tayo sa ating kapwa. Huwag tayong magtatanim ng galit. Kung magkaroon man tayo ng galit, dapat maayos kagad at para tayo makapamuhay ng tiwasay. Kasi kung pag-aaralan natin ito ng mas mahaba pa, baka abutin po tayo dito na tinatawag na siyam-siyam. Pero alam naman po natin na sa ating pamumuhay, dapat nasa atin lagi yung kapayapaan. At huwag tayong magiging mapagkutya, huwag tayong magiging mainggitin sa ating kapwa, huwag tayong maging siloso at silosa. At yan po ang magtutulak sa atin para tayo ay mapawalay sa salita ng ating Panginoon. Kasi po, pagka nakakagawa tayo ng mga hakbang na hindi kalugod-lugod sa Diyos, yun po yung sinasabing kahangalan. Nasa atin po yung kamangmangan. At kung mangmang ang isang tao, wala siyang alam, wala siyang nalalaman sa salita ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tuloy po natin. Huwag kang managhili sa taong marahas at huwag kang pumili ng anuman sa kanyang mga lakad. Minsan may mga pinaiinggitan ang tao, bakit siya umaasenso, ang bilis ng kanyang pag-asenso, yun pala ay galing sa mga illegal na pamamaraan. So, minsan, yun naman ang gusto nilang gayahin. Kasi nga, yung kanilang mga isip, yung kanilang paningin ay nakatutok sa mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa laman sa sanlibutan ito. Sa kabanatang 32, sapagkat ang swail ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang kanyang payo ay kasama ng matuwid. So napakaganda po, na hindi talaga nalulugod ang Diyos sa mga taong hindi nagsisitalima sa kanyang salita. Kung tayo ay matalimahin, sabi niya, ay yung kanyang mga payo mananahan sa ating mga puso. Sa kabanatang 33, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Napakaganda. Ito ba? Kaya kailangan nating maging makapamuhay ng matuwid. Wala tayong nasasagasaang sino man. Wala tayong dinadaya. At wala tayong inaargabyado na sino man. Pagka ganun po, ay mananahan sa atin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa mga huling talata, 34 at 35, tunay na kanyang dinudwahagi ang mga mangdudwahagi, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mababa, sabi niya. Kaya meron talagang karampatang reward yung nagpapakababa tayo sa harap ng ating Panginoon. Hindi mataas yung pride natin. Hindi tayo mayabang sa ating kapwa Kristiyano. Hindi natin ipinangangalandakan sa ating kapwa Kristiyano yung kung ano yung nalalaman natin. Kailangan pakinggan din natin sila.
maging patas tayo sa pakikisama. Yun po ibig sabihin. Maging payapa yung ating samahan. Sa huling talata, sabi niya, ang pantas ay nagmamana ng kalwalhatian, ngunit kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. So dito po ang ating matatamo pagka tayo ay nagpapakadunong sa pagtupad sa salita ng Diyos, ay mamamalagi sa atin yung presensya ng Panginoon. Yung takot sa Panginoon, yung katakutan natin, yung kanyang paghatol, yung kanyang mga pamalo na minsan ay sinasabi ng iba pag nagdaranas ng mga trials, sabi nila, sinusubok lang ako ng Diyos. Pero tagal-tagal mo nang nagsasuffer, iisipin mo bang pagsubok pa rin yun? Hindi mo ba iisipin na baka ikaw ay nagkasala? Kaya ka nagsasuffer ng kahirapan, ng mga kasamaan. Kaya napakahalaga na sa ating mga buhay, yung pananalangin, nagpapakumbaba tayong lumuluhod sa harap ng Panginoon upang hingin yung kanyang pagpapatawad. Karunungan po yun. Kung tayo ay may mga kinakaharap na mga problema, iluluhod sa Panginoon, hihingin yung kanyang tulong. Pangalawa, nalalapitan natin yung mga kaibigan natin, yung ating kapwa, na alam natin na makakatulong din. Karunungan din po yun. Pero mas mauuna na ang Diyos ang laging nilalapitan natin. May kailangan ka, hindi ba? Mauna kang lalapit sa tatay mo. Di ba? Kaysa sa kaibigan mo. Kasi alam ng tatay mo yung pangangailangan mo. Ganon din po tayo. Na tayo ay maging malapit yung ating puso sa ating Ama na nasa langit. Hindi po na tayo pababayaan. Ang magpakababa sa harap ng Panginoon po ay karunungan. Karunungan po yan. At hanggang dito lang po yung maaari kong bahagi sa inyo. Salamat sa inyong pagtitiyaga. Hindi ko na po babasahin yung inyong mga komento, dahil aabutin na naman tayo ng gabi. Baka malobat na naman yung ating cellphone na ginagamit. Kaya't iniling ko po ng bawat isa ay samahan akong yumuko at manalangin. Muli dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa natapos naming aralin sa gabing ito. Aming pinagpapasalamat o Panginoon ang iyong pangunguna at patnubay sa bawat isa. Salamat sa iyong pagbibigay ng panahon at oras para sa amin, sa aming mga kalakasan, namin ginagamit sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Nihiling namin na basbasan po ang bawat isa, pagpalain, at bigyan mo po ng kapanatagan at kapayapaan ang buong magdamag namin, at muli ihanda mo kami sa susunod na bukas na may kasamang pag-asa para sa amin upang kami makapagpatuloy na makapamuhay sa ilalim ng iyong pamamahal. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Muli ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.